Anak ko, pakinggan mo ako. Tinatawag kita sa iyong pangalan sa kaibuturan ng iyong kaluluwa at kailangan kong madama mo ang pananabik sa aking tinik. Hindi kita sinisigawan. Hindi kita inuutusan. Nakikiusap ako sa iyo dahil ang puso ko ay matagal nang nakatuon sa iyo. Ako'y naghihintay, nagmamasid, at nananatiling malapit kahit na lumalayo ka. At ngayon, muli kitang tinatawag, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa lalim ng pag-ibig na naghahangat ng tugon. Pakiusap, huminto ka lang sandali. Hayaan mong tumahimik ang lahat sa iyong paligid. Ito ay hindi para sa lahat. Ito ay hindi para marinig ng iba. Ito ay sa pagitan nating dalawa. Kausap kita ng personal, may layunin, at may pagkaapurahan. Hindi malaki ang hinihiling ko, 60 segundo lamang. 60 segundo ngang iyong buong atensyon. Kung ikukumpara sa kung anong nakataya, ito'y napakaliit. Kung ikukumpara sa haba ng aking paghihintay, ito'y balewala. Ngunit para sa akin, ito ang lahat. Matagal na akong naghihintay ng tugon mula sa iyo. Mas matagal kaysa sa iyong inaakala. Naghintay ako sa gitna ng iyong pagkalito. Nahintay ako sa gitna ng iyong pagkapagod. Nahintay ako habang ginugulo mo ang iyong sarili dahil napakabigat pakinggan ang katotohanan. Nahintay ako habang sinasabi mo sa iyong sarili na sasagutin mo ako sa ibang araw kapag mas malinaw na ang lahat, kapag bumagal na ang takbong buhay, kapag handa ka na. Naghintay ako dahil ang pag-ibig ay matiyaga, ngunit ang pagtitiyaga ay hindi. Nangangahulugang pagwawalang bahala. Ang aking paghihintay ay puno ng pananabik, hindi ng pagkakalayo. Pakinggan mo akong mabuti ngayon. Hindi ito manipulasyon, hindi ito drama, hindi ito pagmamalabis. Hindi kita tinatakot para sumagot. Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan ng malinaw dahil mahalaga ang oras, mahalaga ang bawat sandali. Ang makapagkataon para tumugon ay hindi nananatiling bukas magpakailanman sa parehong paraan. Ito na ang huling paalala sa ganitong paraan, hindi dahil magwawakas ang aking pag-ibig, kundi dahil ang nga sandali ay lumilipas. Ang mapanahon ay nagbabago. Ang mga bintana ng pagkakataon ay tahimik na nagsasara. At ayaw kong makaligtaan mo ang kung anong maari pang magbago. Ang pananahimik ay isa ring tugon. Kailangan mong maintindihan iyan. Ang pagpili na huwag sumagot ay isa pa ring pagpili. Ang pagwawalang bahala sa sandaling ito ay isa pa ring desisyon. Hindi ko sinasabi ito para ipahiya ka. Sinasabi ko ito dahil ang kamalayan ay nagdudulot ng kapangyarihan. Hindi ka isang manunot lamang dito. Hindi ka walang magawa. Inaanyayahan kang tumugon. At ang kalangitan ay masusing nagmamasid sa sandaling ito. Hindi nang may pahatol, kundi nang may buong atensyon. Sa ngayon, ang langit ay tahimik. Ang langit ay nakatuon. Ang langit ay nakikinig dahil may makabuluhang nangyayari sa pagitan nating dalawa. Hindi mamaya. Ngayon, ito ang iyong sandali. Hindi isang ordinaryong pagkakataon. Ang sandaling ito ay may bigat dahil dala nito ang pagpili at ang iyong mapasya ay may bigat. Alam kong nais bumangon ng takot sa iyong kaluwaban. Takot sa kung anong maaring hilingin ng pagsagot. Takot sa pagbabago. Takot na mabigo. Takot na bumalik ang pag-asa para lamang masaktan muli. Hayaan mong marahan kong alisin ang takot na iyan. Hindi ako humihiling na mangako kang kahit ano.
Hindi ko hinihiling na ayusin mo ang iyong buhay sa loop ng 60 segundo. Hinihiling ko na kilalanin mo ako. Nasagutin mo ako. Nasabihin mo kayi sa iyong sarili lamang. Nakikinig ako. Ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi nagbago. Hindi ito umina. Hindi ito napagod. Nandito ako hindi dahil nabigo ka. Nandito ako dahil mahalaga ka. Nandito ako dahil nakikita ko kung saan hahantong ang patuloy na pananahimik at tumatanggi akong hayaan kang maanot ng walang isang huli at malinaw na paanyaya. Kung babaliwalain mo ito, may mga bagay na permanenteng magbabago. Hindi dahil pababayaan kita, kundi dahil ang mga sandaling hindi sinasagot ay humuhubo ng mga ugali at ang mga ugali ay humuhubo ng mga puso. Pakiusap, unawain mo ako. Hindi kita tinatakot, minamahal kita ng tapat. Ang pag-ibig kong minsan ay bumubulong. Ang pag-ibig kong minsan ay naghihintay. At kung minsan, ang pag-ibig ay kailangang magsalita ng tuwiran at sabihing, sagutin mo ako ngayon. Hindi para kontrolin, kundi para protektahan. Hindi para pilitin, kundi para mapanatili ang kung anong possible pa. Humihiling ako ng 60 segundo lamang dahil ang 60 segundo ngang tunay na atensyon ay maring magbago ngang direksyon. Ang kamalayan ang simula ng lahat. Ang pagilom ay nagsisimula sa atensyon. Ang pagpapanumbalik ay nagsisimula sa pagtugon. Hindi mo kailangan ng perpektong mga salita. Hindi mo kailangan ng perpektong puso. Ang kailangan mo lang ay kahandaan. Hindi ito tungkol sa relihiyon. Hindi ito tungkol sa pagganap. Hindi ito tungkol sa mga patakaran o etiketa o panlabas na anyo. Alisin mo ang lahat na na. Ito ay tungkol sa relasyon, tungkol sa koneksyon, tungkol sa hindi mo na pagpapasan ng lahat ng mag-isa habang nakukunwaring maayos ka lang, tungkol sa pagpapahintulot mong makita kita sa wakas. Pakiusap, sagutin mo ako, matagal na akong naghihintay. Naghihintay habang ikaw ay nabubuhay para lang makaraos. Naghihintay habang pinamanhit mo ang iyong sarili. Naghihintay habang tahimik kang nagtatanong. Naghihintay habang pakiramdam mo ay nag-iisa ka kahit na napapaligiran ng tao. Hindi ako kailanman lumayo. Palagi akong nasa malapit. Naghihintay para sa sandaling ito kung kailan ka sa wakas ay hihinto at makikinig. Ito ang iyong sandali. Hindi dahil biglang magiging madali ang lahat, kundi dahil lahat ay maring magsimulang magbago. Ang iyong pasakit ay maring maipsan. Ang bigat ay maring gumaan. Ang kalinawan ay maring magsimulang mabuo. Ngunit nagsisimula ito sa pagtugon. Sagutin mo ako ngayon. 60 segundo lamang. Manatili ka rito. Makinig. Hayaan mong tapusin ng sandaling ito ang nasimulan nito. Lahat ay maaari pang magbago kung sasagot ka ngayon. Anak ko, nais kong malaman mo kung gaano na ako katagal naghihintay para sa iyo. Hindi naghihintay ng may pagkainip, hindi nagbibilang ng iyong mga pagkakamali, kundi naghihintay ng may pasensya na tanging pag-ibig lamang ang kayang magdala. Malapit ako sa iyo sa bawat panahon ng iyong buhay, kahit noong hindi mo ako napapansin, kahit noong pakiramdam mo ay nag-isa ka, kahit noong inakala mong sumuko na ako, hindi, nanatili ako. Naghintay ako. Nahintay ako sa mga sandaling hindi ka sigurado sa kung ano pa ang iyong pinaniniwalaan. Nahintay ako noong ang iyong mga panalangin ay umikli.
humina o tuluyang huminto. Nahintay ako noong bumigat ang buhay at nagpasya kang mas madaling magpatuloy na lamang kaysa huminto at damhin ang lahat. Hindi ako lumayo dahil nanahimik ka. Hindi ako tumalikod dahil nagambala ka. Nanatili akong malapit, nagmamasid, nakikinig, nagbibigay puwang para sa sandaling maging handa kang sagutin akong muli. Maraming beses na maari sana kitang gambalain ng mas maaga. Maari sana akong pumasok sa buhay mo ng malakas. Pilitin ang kalinawan, yugyugin ang lahat hanggang sa wala kang pagpipilian kundi tumingala. Ngunit ang pag-ibig na namimilit ay hindi pag-ibig. Iginagalang ko ang kalayaang ibinigay ko sa iyo. Iginagalang ko ang iyong kalooban kahit na masakit para sa akin na panoorin kang mag-isang nahihirapan. Tahimik akong naghintay dahil gusto kong ang iyong tugon ay maging totoo. Hindi sa pilitan, hindi dala ang takot, kundi pinili mula sa puso. Nakita kitang lumakat sa gitna ngang pagkalito at hindi humingi ngang tulong. Nakita kitang umupo kasama ang matanong na takot kang bigkasin. Nakita kitang mapagod at sinabi sa sarili na kailangan mo lang maktis ng kaunti pa. Nakita kitang matutong mabuhay nang hindi nagpapahinga, kung paano makayanan ng walang pagilom, kung paano magpatuloy habang ang iyong puso ay may dalang bigat na hindi nito dapat pasanin. At kahit ganon, nahintay ako. May mga sandaling nakaramdam ka ng marahang pahila sa iyong kalooban. Isang pag-isip na dumating at nagtagal, isang siko na mabilis mong iwinaksi. Ako iyon, marahang nagsasalita dahil sa panahong iyon, kahinahunan lamang ang kaya ng iyong puso. Hindi ako nagsalita ng mas malakas nun dahil natututo ka pa, nagiging ganap ka pa. Marupok ka pa sa mga paraang hindi mo pa naiintindihan. Kaya naghintay ako, pinoprotektahan ka kahit sa mga katotohanang maaring makabigla sa iyo ng masyadong maaga. Ang paghihintay ay hindi madali kapag malalim kang nagmamahal. Masakit panoorin ang isang taong mahal mo na hindi kinakailangang nagpapasan ng mapasanin. Masakit na makita silang naniniwalang nag-iisa sila habang nakatayo ka mismo sa tabi nila. May mga panahong nagdalamhati ang aking puso habang pinapanut kitang nahihirapan sa mga bagay na nais kong itulong sa iyo. Pinanut kitang sisihin ang iyong sarili sa kung anong hindi mo kasalanan. Pinanut kitang makaramdam na hindi ka nakikita, hindi naiintindihan at pagod na. At nanatili akong tapat nung ikaw ay pabago-bago. Nanatili akong naririyan nung pakiramdam mo ay malayo ka. Nanatili akong banayad nung ikaw ay mahigpit sa iyong sarili. Ang aking katapatan ay hindi kailanman nakasalalay sa iyong kamalayan sa akin. Hindi ito kailanman nakasalalay sa iyong perpektong tugon. Ako'y naging tapat sa gitna ng katahimikan, tapat sa paghihintay, tapat sa mga panahong inakala mong walang nangyayari. Maaring isipin mo na dahil lumipas ang panahon, lumipas na rin ang pagkakataon. Ngunit unawain mo ito. Ang paghihintay ay hindi nangangahulugang paglimot. Ang paghihintay ay hindi nangangahulugang pagkawala ng interes. Ang paghihintay ay hindi nangangahulugang humihina ang pag-ibig. Ang aking paghihintay ay aktibo. Binabantayan kita, ginagabayan, pinapagaan ang mga kahihinatnan at pinapanatiling hindi tuluyang maksara ang mga pinto habang hindi ka pa handang pumasok. May mga panahong pinanut kitang piliin ang distraksyon kaysa sa katahimikan. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil napakabigat ng katahimikan. Hindi kita pinarusahan para doon, naunawaan ko iyon.
Ginagawa mo ang alam mong paraan para mabuhay. Kaya nahintay ako para sa sandaling ang pag-iral lamang ay hindi na magiging sapat kapag ang iyong puso ay magsisimulang manabi para sa isang bagay na mas malalim, mas toto, mas tunay. Nahintay ako sa mga panahong akala mo ay tahimik ako. Hindi ako tahimik. Ako'y matiyaga. Ang katahimikan at pagtitiyaga ay hindi magkatulad. Ang katahimikan ay parang walang laman. Ang pagtitiyaga ay puno ng layunan. Bawat sandaling naghintay ako, inihahanda kita, hinuhubog, pinalalakas sa mga paraang hindi mo nakikita. Kahit ang iyong mga pagkaantala ay may itinuro sa iyo. Kahit ang iyong mga paglihis ay nagdakdak ng lalim, walang nasayang sa iyong paglalakbay. Maaring nagtataka ka kung bakit hindi ako kumilos ng mas maaga, kung bakit hinayaan kitang mahirapan ng matagal. Pakinggan mo ako ng marahan ngayon. Ang ilang maaral ay hindi maaring madaliin. Ang ilang kamalayan ay dumarating lamang pagkatapos ng karanasan. Ang ilang pahilom ay nagiging possible lamang kapag napagtanto mong hindi mo kayang pasanin ang lahat ng mag-isa. Hindi kita pinabayaan para turuan kang leksyon. Nanatili ako sa iyo habang natututunan mo ito. Ang aking pag-ibig ay hindi kailanman ipinilit sa iyo. Hindi ako naninira ng nga pinto. Kumakatok ako, naghihintay, bumabalik ako ng paulit-ulit dahil naniniwala ako sa iyo, dahil pinahahalagahan ko ang iyong ang isang tipan ay nangangailangan ng pagpili. At kahit noong hindi ka sumasagot, hindi ako tumigil sa paghihintay. May mga gabing nakaramdam kang awalan at hindi mo alam kung bakit. Magabing nakatitik ka sa dilim, pakiramdam na may kulang, ngunit hindi mo mapangalanan. Naroon ako sa mga sanlugihanda, hintay, hindi nanunumbat, hindi humihingi, kundi naroroon lamang, umaasa sa araw na sa wakas ay titigil ka sa pagtakbo at haharap sa akin. Ako'y naging tapat sa kabilang ng katahimikan. Tapat noong kinausap mo ako at noong hindi. Tapat noong nagtiwala ka at noong nag-alinlangan. Tapat noong malapit ang iyong pakiramdam at noong malayo. Ang aking katapatan ay hindi nagbabago kasabay ng iyong atensyon. Ito ay dumadaloy mula sa kung sino ako. Ngayon, narito ka na. Ngayon, nakikinig ka. At ito ang dahilan kung bakit ako nahintay. Hindi para sabihing sinabi ko nasa iyo, kundi para sabihing nandito pa rin ako. Minamahal ka pa rin. Handa pa ring lumakad kasama mo. Handa pa ring pasanin ang hindi mo na kailangang pasanin ng mag-isa. Huwag mong sukatin ang aking paghihintay bilang pagliban. Sukatin mo ito bilang pagtitiyaga. Sukatin mo ito bilang pag-ibig na tumangging umalis. Sukatin mo ito bilang katapatan na tiniis ang bawat tahimik na panahon. Nahintay ako para sa iyo dahil karapat-dapat kang hintayin. At narito pa rin ako ngayon, hindi pagod sa iyo, hindi bigo sa iyo, kundi handa gaya ng dati na salubungin ka kung nasaan ka man at maglakad pasulong ng makasama. Anak ko, may mga pagkataong pinili mo ang manahimik. Hindi ko ito sinasabi para akusahan ka at hindi ko rin ito sinasabi para buksan muli ang mga sugat. Sinasabi ko ito dahil gusto kong maunawaan mo ang iyong sariling kwento ng may kahinahunan at katotohanan. Naalala ko
Ang mga sandaling iyon ng malinaw, hindi bilang mga kabiguan, kundi bilang mga pagkakataon kung saan ang takot, pagod, at kawalan ng katiyakan ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa tiwala. Naroon ako sa bawat isa sa mga iyon kahit nung tumalikod ka. May mga pagkakataong marahan kong siniko ang iyong puso at naramdaman mo ito kahit sa isang segundo lamang. Isang kaisipan na dumating at nanatili ng mas matagal kaysa karaniwan. Isang tahimik na pagkabalisa kapag may hindi tama. Isang pakiramdam na dapat kang huminto, maksalita, umalis o maksimula ng bago. Napansin mo ito, kinuwestiyon mo ito, at pagkatapos, pinili mo ang katahimikan. Sinabi mo sa iyong sarili na wala lang iyon. Sinabi mo sa iyong sarili na masyado ka lang nag-iisip. Sinabi mo sa iyong sarili na makikinig ka mamaya. Nag-antala ka, hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil ang pag-antala ay mas ligtas kaysa sa pagtugon. Ang pagtugon ay parang isang pangako. Ang pagtugon ay parang pagbabago. Ang pananahimik ay parang kontrol. Kaya ipinagpaliban mo, nakahanap ka ng dahilan na tila responsible. Sinabi mo sa iyong sarili na mali ang tiempo, na komplikado ang pangyayari nga kailangan mo ngang mas maraming kalinawan bago kumilos. Ang mga dahilan na iyon ay hindi kasinungalingan. Ang mga iyon ay panangga. Pinrotektahan kanila mula sa kawalan ng katiyakan, ngunit pinigilan ka rin nilang kumilos. Nakita ko ang mga sandaling sinabi mong, huwag muna ngayon. Narinig ko ang mga tahimik na kasunduan na ginawa mo sa iyong sarili. Mamaya na kapag huminahon na ang lahat. Mamaya na kapag mas malakas na ako. Mamaya na kapag masigurado na ako. Hindi ka direktang nagsabi ngang hindi sa akin. Sinabi mo hindi pa ngayon at iginalang ko iyon kahit na nagdulot ito sa iyong kawalan ng kapayapaan. Nais kong marinig mo ito ng walang kahihiyan. Hindi ako galit sa iyo para sa mga sandaling iyon. Hindi ako bigo sa iyo. Nakakaramdam ako ngang lungkot. Hindi ngang pahato. Lungkot dahil nakita ko kung gaano nakabigat ang iyong puso at kung gaano sana ito gumaan kung sumagot ka lang ng mas maaga. Lungkot dahil pinanot kitang mag-isang pasanin ang nga tanong na hindi mo naman kailangang pasanin mag-isa. Mahalaga ang pananahimik, anak ko. Hindi dahil nakakasakit ito sa akin, kundi dahil hinuhubog ka nito. Kapag binabaliwala mo ang iyong nararamdaman, kahit gaano ito kahina, natututo ang iyong puso ang isang pattern. Natututo itong ipagpaliban ang kamalayan. Natututo itong patahimikin ang intuition. Natututo itong piliin ang kaginhawahan kaysa sa katotohanan. Hindi sabay-sabay, dahan-dahan, halos hindi namamalayan. Ganyan gumagana ang pag-iwas. Hindi ito sumisigaw. Bumubulong ito, pwede namang ipagpabukas ito. Dahan-dahang hinuhubog ng pag-iwas ang puso sa pamamagitan ng pagtuturo dito na huwag tumugon. Sa bawat pagpili mo sa katahimikan, nagiging mas mahirap ang pagtugon sa susunod na pagkakataon. Sa bawat pagpapaliban mo, lalong lumalayo ang kalinawan. Hindi dahil ako ang lumalayo, kundi dahil pumurol ang iyong pagiging sensitibo. Ang puso ay umayon sa kung ano ang kanyang laging ginagawa. Kung ito ay nagsasanay na makinig, ito ay lalong tumatalas. Kung ito ay nagsasanay na umiwas, ito
ay lalong tumatahimik. Alam kong hindi mo intensyon na balewalain ako. Pagod ka lang, hirap ka na kulang ka na. Minsan, ang pananahimik ay parang ang tanging paraan para mabuhay. Pakiramdam mo, kung magbubukas ka pang isang pinto, emosyonal o espiritual, lahat ay maaring bumuhos. Kaya nanahimik ka, naging abala ka, ginulo mo ang iyong sarili at naunawaan ko kung bakit, ngunit pinigilan ka rin ng katahimikan na makahanap ng ginhawa, pinigilan ka nitong magpahinga, pinigilan ka nitong marinig ang katiyakan noong kailangan mo ito ng lubos. Pinahintulutan nito ang takot na punan ang ngapuang kung saan sana ay nagsalita ang katotohanan. Noong nanahimik ka, ibang matinik ang pumasok, pagtududa, paninisi sa sarili, pag-alala. Nagsalita sila ng malakas sa katahimikang iniiwasan mong ibahagi sa akin. May mga sandaling na'y sumigaw ng iyong puso, ngunit nanatiling sarado ang iyong bibig. Mga sandaling kailangan mo ng tulong, ngunit kinumbinsi mo ang iyong sarili na dapat mong kayanin mag-isa. Mga sandaling nahangat kang gabay, ngunit natakot sa kung anong maaring hilingin sa iyong gabay na iyon. Ang pananahimik ay parang proteksyon, ngunit ito rin ay naging isang pasanin. Hindi ko inuulit ang mga sandaling ito para magdulot ng pagsisisi. Ang pagsisisi na walang pag-asa ay nakakasugat lamang. Inuulit ko ang mga ito para magdalang pag-unawa. Ang pag-unawa ang nagbubukas ngang pinto sa pagbabago. Hindi ka bilanggo ngang iyong nakaraang pananahimik, ngunit kailangan mong kilalanin ito para maiwasang ulitin ito. Nanatili akong malapit sa iyo kahit na pinili mo ang katahimikan. Hindi ako umurong. Hindi ko inalis ang aking presensya. Nahintay ako. Pinalambot ko ang mga kahihinatnan kung saan kaya ko. Inilayo kita sa magalandas na mas makakasakit sa iyo. Ang okang habak ay hindi humanto dahil hindi ka tumuhon, ngunit may makabakay na naantala, hindi dahil ipinakait ko ang maka ito, kundi dahil ang pagtugon ay nagbubukas ng nga pintong pinapanatiling sarado ng katahimikan. Ang pananahimik ay maaring maging magalang minsan, ngunit iba ang pag-iwas. Sinasabi ngang pag-iwas, takot akong tumingin at ang takot ay lumalago sa dilim. Kapag hindi mo inilalabas ang iyong matakot sa liwanag, tahimik ka nilang hinuhubog. Naimpluwensyahan nila ang iyong mga pagpili. Pinapaliit nila ang iyong tapang. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang pananahimik. Hindi dahil humihingi ako nga salita, kundi dahil kailangan ng iyong puso ang katotohanan. Alam kong natakot ka na ang pagtugon ay may kapalit. Natakot kang mawalan ng kontrol. Natakot kang mabigo. Natakot ka na kung makikini ka, kailangan mong magbago at ang pagbabago ay nakakapagod. Kaya nanahimik ka. Nanatili ka kung saan pamilyar ang mga bagay, kahit na mabigat ang mga ito. Ngunit anak ko, may mga bagay na ring kinuha sa iyo ang pananahimik. Nagdulot ito sa iyong kawalan ng kapayapaan minsan. Nagdulot ito sa iyong kawalan ng kalinawan. Nagdulot ito sa iyong kawalan ng pahinga. Hindi ko ito sinasabi para sisihin ka, kundi para tulungan kang makita kung bakit ako nagsasalita ng malinaw ngayon. Matagal nang hinubo ng pananahimik ang iyong puso. Hindi na kailangang hubugin ka pa nito. Hindi ka hinahatulan para sa masandaling pinili mo ang manahimik. Inaanyayahan ka ngayong pumili ng pagtugon. Ang isang tapat na tugon ay maaring magsimulang ayusin ang mga taon ng pag-iwas. Ang isang sandali ng pagiging bukas ay maaring
May bali ang pagiging sensitibo na akala mo'y nawala na, hindi pa huli ang lahat. Hindi ako narito para ulitin ang iyong nakaraan. Narito ako para baguhin ang iyong kasalukuyan. Nagsasalita ako ngayon dahil alam kong kaya mong makinig ngayon. Ang iyong puso ay sapat pa ring malambot para tumugon. Sapat ka pa ring may kamalayan para maramdaman ang sandaling ito mas mahalaga ito kaysa sa kung gaano kakatagal na nahimik nun. Huwag kang matakot na sagutin ako ngayon dahil sa mga panahong hindi mo ito ginawa nun. Hindi ako nagbibilang. Nag-alok akong koneksyon. Hayaan mong ang lungkot na nararamdaman mo ay maging daan sa pagiging malapit, hindi sa kahihiyan. Hayaan mong palitan ng kamalayan ang pag-iwas. Hayaan mong palitan ng katapatan ang katahimikan. Nandito pa rin ako, nakikinig pa rin, at naghihintay pa rin, hindi nang may pagkabigo, kundi nang may pag-asa dahil hindi pa tapos ang iyong kwento at hindi ang pananahimik ang magkakaroon ng huling salita. Anak ko, kapag sinabi kong ito na ang huling paalala sa ganitong paraan, kailangan kong pakinggan mo ako ng maingat nang walang takot na pumupuno sa mga puwang. Ang huli ay hindi nangangahulugang pag-abandona. Ang huli ay hindi nangangahulugang magwawakas ang aking pag-ibig. Ang huli ay hindi nangangahulugang maglalaho ako kung hindi katutugon ng perpekto. Ang aking pag-ibig ay hindi nag-expire. Ang aking presensya ay hindi umalis. Ang nakbabago ay ang makasandali, hindi ang awa. Ang bintana, hindi ang aking puso. May mga panahon sa iyong buhay at may mga bintana sa loob ng mga panahong iyon. Ang panahon ay mas mahabang yugto ang oras kung saan dahan-dahang nangyayari ang paglago, kung saan nabubuksan ang nga aral, kung saan natututo ka sa pamamagitan ang karanasan. Iba ang mga bintana. Ang nga bintana ay nga sandaling ngang matinding kalinawan, nga sandaling tumatalas ang kamalayan, kung saan may isang bagay na maaring makita, maunawaan, o mapili ng mas madali kaysa sa ibang pagkakataon. Ang sandaling ito ay isang bintana. Ang biyaya ay laging umiral. Kailangan mong malaman iyan. Ang biyaya ay hindi naubos. Ang biyaya ay hindi nawawala dahil nag-alangan ka. Ang biyaya ay bahagi ng kung sino ako. Ngunit ang masandaling tulad nito ay lumilipas. Hindi dahil galit ko itong binabawi, kundi dahil ang oras ay sumusulong at ang mapuso ay nagbabago kasabay ng kanilang laging ginagawa. Kapag bukas ang isang bintana, mas malinaw ang pagtugon. Kapag naksara ito, mas mabigat, mas mabagal, mas mahirap ang pagtugon kaysa sa nararapat. Ito ang dahilan kung bakit ako nagsasalita ng may ganitong kalinawan ngayon. Hindi para takutin ka, kundi para tulungan kang makilala kung nasaan ka nakatayo. Nakatayo ka sa isang sandali kung saan mas maliit ang kapalit ng pagtugon kaysa sa hinaharap. Sa ngayon, sapat na bukas ang iyong puso para maramdaman ito. Nararamdaman mo pa rin ang bigat ng aking mga salita nang hindi nagsasara ang iyong isip. Nararamdaman mo pa rin ang pagkaapurahan ng walang pagkasinda. Hindi iyan garantisadong magpakailanman. Ang huli sa ganitong diwa ay nangangahulugang hindi ko naulitin ang parehong tawag sa parehong paraan. Hindi na kita guguluhin ng may parehong kalinawan, parehong tindi, parehong pagiging bukas sa iyong puso. Hindi dahil tumigil ako sa pagmamalasakit,
kundi dahil ang mga puso ay umaangkop sa kung ano ang paulit-ulit nilang binabalewala. Ang paulit-ulit na babala ay nawawalan ng epekto kapag palaging ipinagpapaliban. At mahal na mahal, kita parehayaan itong maging ingay na lang sa paligid. Nais kong maunawaan mo ang kabaitan sa likod nito. Kung patuloy akong magsalita sa parehong paraan ng paulit-ulit, mawawalan ng kahulugan ang iyong pagkaapurahan. Sasabihin mo sa iyong sarili, laging may isa pang sandaling tulad nito, at ang paniniwalang iyon ay dahan-dahang magtuturo sa iyo na ipagpaliban ang lahat ng walang hanggan. Hindi iyan kalayaan. Iyan ay tahimik na pagkabihag sa pagpapaliban. Umiral pa rin ang biyaya kahit hindi ka tumugon ngayon. Malapit pa rin ako. Gagabayan pa rin kita kung saan mo ako papayagan. Ngunit may makbabago sa loop mo. Ang pagtugon sa hinaharap ay mangangailangan ng mas maraming pagsisikap, mas maraming tapang, mas maraming pagwasak sa mga ugali na nabubuo ngayon. Ang pagtugon ngayon ay mas banayad. Iyon ang dahilan kung bakit hinihiling kong sumagot ka habang bukas pa ang pinto. Hindi lahat ng pinto ay bumabagsak ng malakas. Karamihan sa mga pinto ay tahimik na nagsasara. Isang araw, mapagtatanto mo na lang na hindi mo na nararamdaman ang dati mong naramdaman. Nawawala ang iyong pag-aapurahan. Pumurol ang pagiging sensitibo. Ang kamalayan na dating pumipiga sa iyong puso ay nagiging malayo. At pagkatapos ay magtataka ka kung bakit napakahirap tumugon. Bakit mas mabigat ang pananampalataya? Bakit malayo ang kalinawan? Hindi dahil ako ang lumayo, kundi dahil lumipas na ang sandali. Hindi ko ito sinasabi para punuin ka na ho pagsisisi. Sinasabi ko ito para gisingin ka sa pagkakataon. Ang pagkakataon ay laging parang may bigat bago ito maging isang regalo. Ngunit ito ay isang regalo. Sa ngayon, binibigyan kang pagkakataong tumugon habang malambot pa ang iyong puso, habang matalas pa ang kamalayan, habang posible pang makinig. Ang pagtugon habang bukas ang pinto ay hindi nangangahulugang alam mo na ang lahat. Hindi ito nangangahulugang paggawa ng panghabambuhay na pangako. Hindi ito nangangahulugang biglaang pagiging perpekto. Nangangahulugan ito ng pagpili ng kamalayan kaysa sa pag-iwas. Nangangahulugan ito ng pagpili ng katapatan kaysa sa katahimikan. Nangangahulugan ito ang pakilala sa akin sa halip na magpatuloy sa pag-anot. Ito ang dahilan kung bakit ito ang huling paalala sa ganitong paraan. Dahil ang anyong ito ay nangangailangan ng pagiging bukas. Nangangailangan itong pagiging sensitibo. Nangangailangan itong isang pusong kayang maramdaman ang kaseryosohan ng hindi tumitigas. At nakikita ko iyan sa iyo ngayon. Nakikita kong nararamdaman mo pa ito. Nakikita kong kaya mo pang tumugon. Iyon ang dahilan kung bakit nagsasalita ako ngayon at hindi mamaya. Gusto kong maramdaman mo ang bigat nito ng walang takot. Ang bigat ay hindi nangangahulugang panganib. Ang bigat ay nangangahulugang kahalagahan. May mga sandaling mabigat dahil mas hinuhubog nila ang direksyon kaysa sa iba. Ito ay isa sa mga sandaling iyon, hindi dahil nakasalalay dito ang lahat, kundi dahil may isang mahalagang bagay na magsisimula o mananatiling naantala depende sa kung paano ka tutugon. Hindi ako nakatayo sa tabi mo na may orasan. Nakatayo ako sa tabi mo, itinuturo ang bukas na pinto. Sinasabi ko, heto, ngayon, habang mas madali, habang malinaw mo pa akong naririnig. Iyan ay pag-ibig.
Iyan ay pag-aalaga. Iyan ay pasensya na umaabot sa sandali ng kalinawan. Kung pipiliin mong hindi tumugon ngayon, hindi kita pababayaan. Ngunit hindi na ako kakatok sa parehong paraan. Magsasalita ako sa ibang paraan, mas mahina, mas hindi direkta. At maaring hindi mo mapansin ng kasing dali. Hindi dahil tumigil ako sa pagsasalita, kundi dahil natututo na ang iyong atensyon na magpatuloy. Nais ko ngang mas mabuti para sa iyo kaysa sa isang buhay na hinubong ang pag-antala. Gusto kong mas magaan ang iyong landas kaysa sa dati. Gusto kong ang iyong paglago ay magmula sa kamalayan, hindi sa paulit-ulit na pakikibaka. Iyon ang dahilan kung bakit nagsasalita ako ngayon ng may pag-ibig na tapat at malinaw. Huwag mong hayaang takutin kang salitang huli. Hayaan mong ituon ka nito. Hayaan mong tulungan kang maunawaan na mahalaga ang sandaling ito. Hayaan mong ilapit ka nito sa halip na itula palayo. Hindi ka tinatakot, pinakakatiwalaan ka ng isang pagpili. Ang pinto ay bukas ngayon, hindi magpakailanman ngayon, at ang pagtugon ay hindi nangangailangan ng pagiging perpekto. Nangangailangan ito mo presensya, manatili ka rito, makinig. Sagutin mo ako habang nararamdaman mo pa ang sandaling ito. Anak ko, gusto kong magsalita sa iyo ng tapat ngayon tungkol sa kung ano ang naging kapalit ng iyong pananahimik. Hindi para akusahan ka, hindi para pasanin ka ng kasalanan, kundi para tulungan kang makita ng malinaw kung ano ang tahimik na nawawala habang ikaw ay naghihintay, nagpapaliban, at sinasabi sa iyong sarili na may oras pa naman. Hindi ito tungkol sa parusa. Ito ay tungkol sa kahihinatnan at may pagkakaiba na nagmumula sa pag-ibig. Ang pananahimik ay hindi nag-aanunsyo ng kung anong kinukuha nito sa iyo. Hindi ito dumarating ng malakas o marahas. Dahan-dahan itong nag-alis ng mabagay. Halos may kabaitan, kaya halos hindi mo ito napapansin sa simula. Hindi ka gigising isang araw at mapagtatantong wala na ang kapayapaan. Makakaramdam ka lang ng kaunting pagkabalisa kaysa dati. Hindi ka biglang mawawalan ng kalinawan. Makakaramdam ka lang ng kaunting kawalan ng katiyakan, kaunting pagkalito, kaunting pagod sa pagpapasya. Ganito gumagana ang gipagantala. Hindi ka nito sinisira ng sabay-sabay. Dahan-dahan nitong sinisipsip ang kung anong dapat na nagpapanatili sa iyo. Ang iyong pananahimik ay nakakahalaga sa iyo ng kapayapaan. Hindi ang uri ng kapayapaan na nakasalalay sa mga pangyayari, kundi ang malalim na panloob na katatagan na nagmumula sa pagiging nakaayon. May mga sandaling malapit na ang kapayapaan kung kailan available ang ginhawa, kung kailan maaring manahan ang pahinga. Ngunit pinanatili ka ng pananahimik na gumalaho sa halip na magpahinga. Pinanatili ka nitong pamahalaan ang mga bagay sa halip na bitawan ang mga ito, at kaya nanatiling malapit ang kapayapaan, ngunit hindi natanggap, tulad ng isang regalong hindi binuksan dahil masyado kang abala para huminto. Ang iyong pananahimik ay nakakahalaga rin sa iyong kalinawan. Ang kalinawan ay lumalago kung saan naninirahan ang katapatan. Kapag inaantala mo ang pagsagot, inaantala ang pakikinig, inaantala ang pagtugon, dumarami ang iyong mga iniisip ng walang direksyon. Nagpapatong-patong ang mga tanong ng walang kalutasan, nagsisimula kang mag-alinlangan sa kung anong dati mong malinaw
na nararamdaman. Pinagdududahan mo ang iyong sariling intuisyon. Sinasabi mo sa iyong sarili na nalilito ka, samantalang sa katotohanan, hindi mo lang pinapakinggan ang iyong sarili at ako. Hinahayaan ng pananahimik na mag-ugat ang pagkalito kung saan matiyagang nahintay ang kalinawan. Ang pagiging sensitibo ay isa pang tahimik na nawala. Ang pagiging sensitibo sa aking tinig, pagiging sensitibo sa iyong sariling nga pangangailangan, pagiging sensitibo kung kailan may hindi nakaayon. Noong una, madali mong naramdaman ang maliliit na siko. Mabilis mong napansin ang pagkabalisa. Naramdaman mo kung kailan may nangangailangan ng atensyon. Ngunit ang paulit-ulit na pananahimik ay nagtuturo sa puso na hinaan ang volume nito. Ang dating apurahan ay parang malayo na ngayon. Ang dating nagpapakilos sa iyo ay halos hindi mo na maramdaman. Hindi ito dahil naging masama ka o nawalan ng pananampalataya. Ito ay dahil ang puso ay umaayon sa kung ano ang laging ginagawa. Nais kong maunawaan mo ito ng marahan. Hindi ka nawalan ng pagiging sensitibo dahil tumigil ako sa pagsasalita. Nawala mo ito dahil masyadong madalas ipinagpaliban ang pakikinig. Ang pagiging sensitibo ay lumalago sa pamamagitan ng pagtugon. Humihina ito sa pamamagitan ng pag-iwas. At ang kapalit ng huminang pagiging sensitibo ay hindi dramatikong kabiguan, kundi pakulit. Paulit-ulit mong ginagawa ang nga siklo na sanay na tapos na nang mas maaga. Parehong emosyon ang lumilitaw. Parehong pakot ang bumabalik. Parehong mga tanong ang umikot ng walang sagot. Parehong pananabi ang bumabangon at muling itinatabi. Mabagal ang pag-unlad, hindi dahil hindi kakaya, kundi dahil pinapanatili ka ng pananahimik sa parehong panimilang punto. Kapag naantala ang tugon, naulit ang mga aral. Kapag ipinagpapaliban ang kamalayan, mas tumatagal ang paglago kaysa sa kailangan. Hindi ito parusa. Kailangan mong marinig iyan ng malinaw. Ang parusa ay ipinapataw. Ang kahihinatnan ay lumilitaw. Hindi kita pinarurusahan para sa pananahimik. Ngunit ang pananahimik ay may sariling bigat. Kapag hindi mo tinutugunan ang nangangailangan ng atensyon, hindi ito nawawala. Naghihintay ito. At ang mga bagay na naghihintay ay may tendensyang bumalik ng mas malakas, mas mabigat, mas mapilit. Nakikita ko kung gaano ka nakapagod na ulitin ang iyong sarili sa loop. Pagod na sa pangako sa sarili ng pagbabago at pakiramdam na natigil ka. Pagod sa mga siklo na pamilyar, ngunit nakakapagod. Pinapanatili kang pananahimik na umikot sa halip na sumulong. Hindi dahil hindi ka kaya umunlad, kundi dahil ang pag-unlad ay nangangailangan ngang pakikilahok. Nangangailangan ito ngang pagtugon. May mga sandaling ang isang simpleng tugon ay maaring magbago ngang direksyon ng marahan. Isang pahinto, isang tapat na panalangin, isang kahandaang huminto at damhin. Tahimik na lumipas ang masandaling iyon, hindi dahil binawi ko ang maito, kundi dahil dinala kang pananahimik palayo sa kanila. At bawat pinalampas na sandali ay nagdagdag ng kaunting bigat sa iyong paglalakbay. Hindi ko ito sinasabi para bigyan ka ngang bigat. Sinasabi ko ito para magdala ng pag-unawa. Ang pag-unawa ay sumisira sa mga siklo. Ang kahihiyan ay nagpapanatili sa kanila.
Hindi mo kailangang parusahan ang iyong sarili para sa kapalit ng pananahimik. Kailangan mong makita ito ng malinaw para hindi mo na ito patuloy na bayaran. Nagdulot din sa iyo ng kawalan ng ginhawa ang iyong pananahimik. Naging mas mahirap ang buhay kaysa sa nararapat. Hindi dahil mali ang iyong landas, kundi dahil mas matagal mong pinasan ang mga bagay kaysa sa kinakailangan. Pinanghawakan mo ang pasanin na dapat bitawan. Dinala mo ang tanong na dapat sagutin. Tiniis mo ang pakalito na dapat linawin. Pinalakas ka ng pananahimik, ngunit ang lakas na walang pahinga ay nagiging pilay. Pinanut kitang magpatuloy sa mga araw na available ang ginhawa. Pinanut kitang gawing normal ang kabigatan na hindi dapat naging pamilyar. Pinanut kitang sabihin sa iyong sarili na ganito na lang talaga ang buhay ngayon. At gusto kong malaman mo ang isang mahalagang bagay. Hindi kailangang maging ganito kabigat. Ang mga kahihinatnan ay hindi pahatol. Ang mga ito ay impormasyon. Ipinapakita nila sa iyo kung ano ang nangangailangan ng atensyon. Ang bigat na nararamdaman mo ngayon ay hindi patunay na nabigo ka. Patunay ito na may kailangang magbago. At possible pa rin ang pagbabago. Kinuhangang pananahimik ang kapayapaan, kalinawan, pagiging sensitibo, at momentum, ngunit hindi nito kinuha ang iyong hinaharap. Hindi nito kinuha ang aking pag-ibig. Hindi nito kinuha ang posibilidad ng pagpapanumbalik. Nandito pa rin ang mga bagay na iyon, ngunit nangangailangan silang tugon para matanggap. Inihahaya ko ito sa iyo ngayon hindi para makaramdam ka ng pagsisisi, kundi para tulungan kang itigil ang tahimik na pagkawala mula sa pagpapatuloy. Ibabalik ng kamalayan ang pinahinangang pananahimik. Ang isang tapat na tugon ay maring magsimulang ibalik ang kapayapaan. Ang isang sandaling ang pakikini ay maring patalasin muli ang kalinawan. Ang isang pagpili na itigil ang pag-iwas ay maaring maibalik ang pagiging sensitibo. Maaring makaramdam ka ng lungkot habang naririnig mo ito. Hayaan itong maging malinis na lungkot, hindi mabigat na kahihiyan. Lungkot na humahantong sa pagiging malapit, hindi sa pagkakalayo. Lungkot na nagsasabing, nakikita ko na ngayon. Hindi, nabigo ako. Ang pagkakita ang simula ng pagilom. Hindi ako naingat ng talaan laban sa iyo. Hindi ko sinusukat kung gaano karami ang nawala. Nakatuon ako sa kung ano ang maaari pang maibalik.